Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat. Mag-iwan naman kayo ng komento kung tagasan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay nating pinapakinggan ang mga kwentong may aral, sakit, pag-asa at tagumpay. Kaya halina na at samahan ninyo ako sa isang istorya na hindi lang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa dignidad, sakripisyo, at katotoanang matagal itinago. Sa isang tahimik na bayan sa Batangas, malayo sa ingay ng mga gusili at busina ng Maynila, doon lumaki si Leandro Severino Ballesteros. Sa unang tingin, iisipin mong isa lamang siyang simpleng binata, matangkad, tahimik, maayos magsalita, at laging may bitbit na lumang bag na tila ilang taon nang gamit. Hindi niya ugaling magpasikat. Hindi rin siya mahilig sa mamahaling damit, mamahaling relos, o sa kahit anong bagay na madaling ipinagyayabang ng ibang may pera. Sa totoo lang, kung makikita mo siya sa palengke o sa terminal ng jeep, iisipin mong isa lang itong ordinaryong mamamayan na nagsusumikap sa buhay. Pero hindi alam ng marami, si Leandro ay nagmumula sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang apelidong Ballesteros ay kilalang-kilala sa mundo ng negosyo. Sila ang nagmamay-ari ng Ballesteros Integrated Holdings, isang dambuhalang kumpanya na may hawak na real estate, logistics, construction at maging food distribution. Ang ama niya si Don Armiro Ballesteros ay isa sa pinakakilalang negosyante sa bansa. Mahigpit, matalino at kinatatakutan ng marami. Ngunit sa kabila ng laki ng pangalang iyon, hindi doon lumaki si Leandro. 7 taong gulang pa lamang siya nang mamatay ang kanyang inang si Helena sa isang aksidente sa daan. Mula noon, parang may bahagi ring namatay sa loob ni Don Ramiro. Lalong naging malamig ang lalaki. Lalong ibaon ng sarili sa trabaho. At sa halip na yakapin ang nag-iisang anak, mas pinili nitong ilayo ang damdamin sa bata na sa tingin niya ay nagpapaalala lamang ng sakit at pagkawala. Kaya si Leandro ay ipinadala sa probinsya, sa poder ng kanyang lolo na si Don Esteban Severino, isang dating guro na tahimik lang ang buhay, ngunit sagana sa prinsipyo at dangal. Anak, madalas sabihin ni Don Esteban habang magkatabi silang nagkakape tuwing madaling araw, hindi sukatan ng pagkatao ang laki ng bahay, kundi kung paano ka titignan ng tao kapag wala ka nang maipapakita sa kanila. Bata pa si Leandro noon, ngunit tumimo sa isip niya ang bawat salitang iyon. Lumaki siyang hindi spoiled, marunong siyang magwalis ng bakuran, magsibak ng kahoy para sa lumang pugon, mamalengke ng gulay at sumakay ng tricycle nang hindi ikinahihiya. Tuwing bakasyon, sumasama siya sa lolo niya sa simbahan, sa munisipyo, at kung minsan ay sa barangay hall kung saan pinapakinggan ng matanda ang mga hinaing ng mga kapitbahay. Sa murang edad, natutunan niyang hindi umiikot ang mundo sa mga may pera. Mas maraming taong lumalaban araw-araw nang walang kasigurahan kung may kakainin ba sila kinabukasan. Sa bahay nila sa probinsya, may isang babae na naging napakalaking bahagi ng buhay ni Leandro, si Tia Salve. Isa siyang biyudang may edad na at tumutulong sa gawaing bahay ni Don Esteban sa loob ng maraming taon. Siya ang nagluto para kay Leandro, nag-alaga ng nilagnat ito at madalas na sumaway kapag napapabayaan ng binata ang sarili. Leandro, wag mong sabihing busog ka kung 2 kutsarang kanin lang ang kinain mo, sabi ni Tia Salve isang tanghali habang pinapanood siyang nagbabasa ng libro sa hapag. Napangiti si Leandro. Tia, may exam po kasi ako bukas. Mas lalong kailangan mong kumain, hindi napapasa ang pagsusulit sa kakaisip lang. Naku, parang si lolo lang din kayo. Mabuti naman at may namamana ka sa matanda. Sa kabila ng payak na buhay, hindi kailanman nawala kay Leandro ang kamalayan na iba ang pinanggagalingan niya. Paminsan-minsan, may dumadating na sasakyan mula sa Maynila, dala ang tuition niya, allowance at ilang sulat mula sa opisina ng ama niya. Hindi personal ang sulat. Halos lahat ay may lagda lamang ng sekretary. Walang kumusta ka anak, walang miss kita. Walang kahit katiting na lambing mula sa amang matagal niyang hinintay.
Habang lumalaki siya, natutunan rin siyang huwag umasa. Pagtuntong niya ng kolehiyo, pinili niyang mag-aral sa Maynila ng kursong Business Economics, hindi para maging kagaya ng ama niya, kundi para maintindihan kung bakit ang mga may kapangyarihan ay mas lalong lumalakas, habang ang maliliit na tao ay mas lalong nadudurog. Sa unibersidad, hindi niya ipinakilala ang sarili bilang Ballesteros. Karamihan sa kaklase niya ang alam lamang ay probinsyanong eskolar sa kanyang pamilya. Doon niya nakilala si Benjo Arandia, isang working student na laging puyat, laging may baong pandesal, ngunit hindi nauubusan ng biro. "Oy, Leandro!" Sabi ni Benjo minsang sabay silang naglalakad palabas ng campus. "Kung yumaman man ako balang araw, unang-una kong bibilhin ay aircon. Ayoko nang maranasan ng init sa boarding house." Napatawa si Leandro. Ako naman, kung yayaman ako, bibili ako ng oras. Oras? Bakit? Para mabigyan ko ng sapat na panahon ng mga taong pakiramdam ko'y lagi kong nahuhuli. Hindi agad nakasagot si Benjo. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Ang lalim mo talaga, kaya ka hindi ligawin ng babae." "Anong connection nun?" "Kasi imbes na flowers ang ibigay mo, baka philosophy." Mula sa simpleng biruan, nabuo ang matibay nilang pagkakaibigan. Si Benjo ang isa sa mga unang taong nakita ang tahimik na bigat sa puso ni Leandro, ang kakulangan ng ama, ang pagkawala ng ina, at ang palaging pakiramdam na kahit gaano siya magsikap, may bahagi ng sarili niyang pinagmulan na hindi niya lubos na maangkin. Sa kolehiyo rin niya nakilala si Professor Isandro Velez, isang gurong kilala sa pagiging istrikto ngulit patas. Hindi ito natitinag sa mga estudyanteng may koneksyon o pera. Sa klase nito, pantay-pantay ang lahat. Isang araw, matapos talakayin ng etika sa pamumuno, natawag si Leandro para sumagot. "Mr. Severino," sabi ng profesor gamit ang apelidong gamit niya sa school, "ano ang pinakamalaking pagkakamali ng isang pinuno?" Sandaling tumahimik si Leandro bago sumagot. "Kapag naniwala siyang pag-aari niya ang mga taong nasa ilalim niya." Tumanggo si Professor Velez. "At ano ang pinakamalaking tungkulin?" "Ang protektahan ng dignidad ng mga taong nagtitiwala sa kanya." Napatitig ng matagal ang profesor sa kanya. "Tandaan mo yan, maraming marunong magpatakbo ng negosyo, kaunti lang ang marunong magpatakbo ng konsensya." Ang mga salitang iyon ay naging gabay ni Leandro habang palalim ng palalim ang pagkaunawa niya sa mundong kakaharapin niya balang araw. Pagsapit ng huling taon niya sa kolehiyo, unti-unti na niyang sinilip ang kalagayan ng negosyong pag-aari ng pamilya nila. Hindi siya basta umasa sa annual reports na ipinapadala sa kanya. Nagbasa siya ng labor complaints, anonymous letters, online feedback, at kahit maliliit na balita tungkol sa mga subsidiary ng kumpanya. Doon niya unang napansin ang kakaiba. Mataas ang kita sa papel, malinis ang imahe sa media, pero sa likod ng lahat, parami ang bulong ng pang-aabuso. May empleyadong biglang tinanggal walang malinaw na dahilan, may rank and file na ilang buwang delayed ang benepisyo, may mga aplikanteng nagsasabing kailangan ng backer para matanggap, at may mga middle managers na tila sobrang lakas ng loob na parang walang takot sa audit o sa may-ari ng kumpanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa lumang mesa ni Don Esteban sa probinsya at nakalatag sa harap niya ang ilang dokumento, napansin siya ng matanda. "May bumabagabag sa'yo," mahinang sabi ng lolo niya. Hindi agad sumagot si Leandro. Maya-maya inalis niyan salamin sa mata at marahang ibinaba iyon sa mesa. "Lolo, paano kung isang bahay ay maganda sa labas pero inaanay na pala sa loob?" Humigop ng tsaa si Don Esteban bago tumingin sa apo. "Hindi mo pwedeng pinturahan lang ang pader. Kailangan mong hanapin kung saan nagsimula ang pagkabulok. Paano kung pamilya mo mismo ang may-ari ng bahay na yon?" Mas lalong tumahimik ang matanda. "Mas masakit, pero mas lalo mong hindi pwedeng talikuran." Napayoko si Leandro. "Lolo, pakiramdam ko may mali sa loob ng kumpanya at kung totoo ang lahat ng nababasa ko, maraming taong natatapak. Anong plano mo?" Marahang huminga si Leandro saka tumingin sa mga dokumento. Sa mga mata niya ay unti-unting tumitigas na ang pasya. "Hindi ako papasok doon bilang Ballesteros. Papasa ako bilang ordinaryong aplikante. Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ng isang taong walang pangalan, walang koneksyon, at walang mukhang mayaman." Napalalim ng tingin ni Don Esteban sa kanya. "Delikado ang binabalak mo. Mas delikado po kung totoo lahat ito tapos wala akong gagawin."
Mula sa kusina, nasilip si Tia Salve na kanina palang nakikinig. Kung itutuloy mo yan, dapat handa ka. Kapag nakita mo ang katotohanan, baka masaktan ka. Bahagyang numiti si Leandro, ngumit bakas ang lungkot doon. Matagal na po akong nasasaktan. Tia, ang kaibahan lang mayon. Gusto ko nang malaman kung ano ba talaga ang dapat kong ipaglaban. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik niyang inihanda ang lahat. Inayos niya ang resume gamit ang pangalang Leandro Severino. Itinanggal niya ang anumang palatandaan na mag-uugnay sa kanya sa mga Ballesteros. Pinili niyang isuot ang isang simpleng kupas na polo, lumang sapatos at ordinaryong relo. Hindi siya nagpasama ng driver. Hindi siya gumamit ng kotse ng pamilya. At higit sa lahat, isinantabi niya muna ang pagkataong ipinanganak sa pribileyo para maranasan ang buhay ng mga taong dapat hindi nakikita ng mga nasa itaas. Sa umaga ng kanyang pag-alis papuntang Maynila, inihatid siya ni Tia Salve sa gate. Mag-iingat ka, sabi nito habang inaayos ang kwelyo niya, at huwag kang magpapadala agad sa galit. Lumapit naman si Don Esteban at inabot ang isang lumang fountain pen. Kunin mo ito, sabi ng matanda. Kinamit ko ito noon nang una akong maging guro. Paalala lang, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa sigaw. Minsan nasa tamang sandali ng pagsasalita. Tinanggap iyon ni Leandro at marahang tumanggo. Babalik po ako. Bumalik kang mas matatag, sagot ng lolo niya. At sa araw na iyon, habang umaandar ang bus paalis ng probinsya at papunta sa lungsod kung saan naghihintay ang katotohanan, tahimik na nakatanaw si Leandro sa bintana. Hindi niya alam ang buong sasalubungin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang maririnig at makikita niya. Ngulit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Hindi na siya basta anak lamang ng isang makapangyarihang tao. Papunta na siya sa mundong matagal nang itinago sa kanya. At handa siyang harapin iyon bilang isang simpleng binata na walang ibang sandata kundi dangal, isip at tapang. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Ang sarap isipin na kahit magkalayo tayo, sabay-sabay nating sinusunta ng isang kwentong puno ng sakit, tapang at mga katotohanang unti-unting nabubunyag. Kaya simulan na natin ang susunod na yugto ng buhay ni Leandro. Ang araw na unang tumambad sa kanya ang kabulukan sa loob ng kumpanyang pag-aari mismo ng kanyang pamilya. Pagkababa ni Leandro ng bus sa Maynila, hindi siya dumiretso agad sa kumpanya. Dumaan muna siya sa isang mumurahing karinderya sa tapat ng terminal at umorder ng simpleng almusal, 2 pandesal, itlog at kapeng barako na hindi kasing sarap ng gawa ni Tia Salve sa probinsya. Tahimik siyang kumakain sa sulok habang ang isip niya ay abala sa mga susunod na oras na haharapin niya. Sa kanyang bag ay naroon ang malinis na folder ng resume na pinaghirapan niyang ayusin kasama ang lumang fountain pen na bigay ng kanyang lolo. Bawat detalye ng araw na iyon ay sinadya niyang maging simple. Wala ni isang pahiwatig na siya ang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyo sa bansa. Pagkatapos kumain, sumakay siya ng jeep at saka naglakad ng ilang bloke papunta sa punong tanggapan ng Ballesteros Integrated Holdings. Pagdating niya sa harap ng gusali, sandali siyang natigilan. Napakataas nito. Salamin ang buong harapan, makintab ang sahig sa lobby at ang mga empleyadong pumapasok ay pawang nakaplansya ang mga suot at may kanya-kanyang ID na tila simbolo ng pagiging kabilang sa makapangyarihang mundo ng korporasyon. Ngunit kahit na pamilyar sa kanya ang pangalan na nakalagay sa gusali, hindi niya naramdaman na kanya iyon. Parang isa lang siyang banyaga sa sarili niyang tahanan. Lumapit siya sa entrance, ngunit bago pa man siya makatawid sa metal detector, mabilis siyang hinarang ng isang gwardya. "Oh, applicant?" Malamig na tanong nito habang mula ulo hanggang paa ay sinusukat siya ng tingin. "Opo," mahinahong sagot ni Leandro. "Taas ka sa 3rd floor, pero bilisan mo, huwag kang tambay sa lobby, naiistorbo mo daan." Napansin niya ang lalaki na kasunod niya, isang binatang naka-Amerikana, may mamahaling sapatos at tila bagong baba mula sa kotse. Hindi na ito kinwestiyon ng gwardya.
Pinagbuksan pa nga ng pinto. "Good morning, sir." Halos nakangiti pang bati ng gwardya. Napasinghat ng marahan si Leandro, ngunit hindi siya nagsalita. Kunin niya ang visitor slip at dumiretso sa elevator. Sa third floor, agad niyang nasilayan ang waiting area para sa mga aplikante. May mahigit 10 tao roon, iba't iba ang edad, kasarian at antas ng kaba sa mukha. May babaeng halatang puyat, may lalaking paulit-ulit na tumitingin sa dalang resume. May isa namang tahimik lam na parang nagdarasal sa loob-loob niya. Sa isang gilid ay may mahabang mesa kung saan nakaupo ang 3 HR staff. Sa likod nila, malaking plaka na may nakalagay na "We build futures with excellence and integrity." Hindi napigilan ni Leandro ang mapait na pagngiti. Habang naghahanap siya ng uupuan, napansin niya ang dalagang nakasuot ng maayos ngunit lumang blues at maingat na plantsadong slacks. Tahimik itong nakaupo, tuwid ang likod at hawak ng mahigpit ang envelope na may laman marahil na resume at mga dokumento. May katalinuhan sa mga mata nito, ngunit halatang tinatakpan ng kaba at pagod. Iyon si Maris Arenal. Umupo si Leandro sa bakanting upuan malapit sa kanya. Ilang sandali pa, nagsalita ang dalaga nang hindi siya tinitingnan. "First time mo rin?" Mahinang tanong nito. "Oo. Ikaw?" Tumanggo si Maris. "Oo, kailangan ko talaga ng trabaho. Kahit entry level basta regular." "Anong inaplayan mo?" "Administrative trainee. Ikaw?" "Procurement assistant." Bahagyang numiti si Maris. Mukhang mahirap ang competition. "Mas mahirap siguro kung hindi patas ang laban." Napatingin siya kay Leandro sa unang pagkakataon. Parang sinukat nito kung biro ba ang sinabi niya o may lalim. "Sana naman patas," sagot nito. "Kasi kung hindi, ewan ko na lang." Hindi na nakadagdig pa si Leandro ng sagot dahil isang boses ang biglang sumingit sa silid. "Next, Teresa Bulawan." Tumayo ang isang babaeng nasa mahigit 40 taong gulang, medyo kupas ang bestida ngulit malinis at maayos ang buhok. Halata sa mukha nito ang pagod at takot. Mahigpit ang hawak niya sa bag na tila iisang mahalagang gamit lang ang dala sa buong buhay niya. Pumasok si Teresa sa maliit na pre-screening room. Makalipas ang ilang minuto, bumukas muli ang pinto. "Ma'am, sinasabi ko lang po, willing akong matuto." Rinig na pakiusap ni Teresa. Sumagot ang matinis na boses ng HR staff. "Hindi sapat ang willing. Kailangan namin ng polished. Corporate ito, hindi palengke." May ilang aplikanteng napayuko. Ang iba'y nagkunwaring walang narinig. Lumabas si Teresa na halos mangingiyak-ngiyak. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasara ang lumang folder. Hindi napigilan ni Maris ang lumapit. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Umiling si Teresa. "Nanghiram pa ako ng pamasahe. Sabi ko sa anak ko baka ito na ang pagkakataon natin, pero mukhang mali na naman ako." Naramdaman ni Leandro ang pagkipot ng dibdib niya. Hindi pa man nagsisimula ang formal na interview, naaraon na ang pagyurak. Bago pa siya makapagsalita, may isa pang aplikanteng pumasok. Isang lalaking may maayos na polo at nakasuot ng brace sa kaliwang binti. Dahan-dahan ng lakad nito, ngunit halatang pilit pinapanatili ang dignidad sa bawat hakbang. Nang siya'y maupo, may 2 staff sa mesa ang nagtinginan at nagbubulungan. Baka mahirapan yan sa field coordination. Sayang oras. Narinig iyon ni Leandro. Tinignan niya ang name tag sa dokumentong hawak ng lalaki. Nash Fur. Hindi naglaon, lumabas ang isang babaeng HR staff mula sa loob, si Jessa Cobrador. Hindi man matapang ang tindig, may kabaitan sa mga mata nito. Mukha siyang puyat at parang matagal nang may gustong sabihin, ngunit hindi magawa. "Mr. Fur?" Tawag nga ng mahinahon. Tumayo si Nash. "Present po." Bago sila tuluyang makapasok, narinig ni Leandro ang isa sa mga lalaking nasa loob, malakas, mayabang at tila sanay na sanay manghamak. "Jessa, sabihin mo sa susunod na batch kung hindi impressive ang school at wala namang dating, huwag na nating patagalin." Hindi agad nakasagot si Jessa. Kita sa mukha nito ang paglalambot, ngulit pumasok pa rin siya kasama si Nash. Napahigpit ni Leandro ang hawak niya sa folder.
Maya-maya pa, dumating ang 3 taong malinaw na may kapangyarihan sa palapag na iyon. Nangunguna ang isang lalaking makinis ang buhok, nakamamahaling suit at may ngising hindi mo alam kung pakitang tao o pangmamaliit. Si Harold Brixen, HR Director. Kasunod niya ang isang babaeng matalim ang mga mata, mahigpit ang lipstick at tila bawat hakbang ay may kasamang utos, si Cynthia Valenia, Operations Manager. Pangatlo si Miko Tordesillas, Assistant Manager na mas mabata ng kaunti ngunit halatang natuto sa maling tao. Mapanghamak ang tingin, pabiro kung mang-insulto at sobrang kumpiyansa sa sariling kapangyarihan. Habang naglalakad ang 3 sa harap ng waiting area, tila wala silang pakialam na naririnig sila ng mga aplikante. Sino ang first lineup? Tanong ni Harold. Mixed batch, sagot ni Jessa sa mesa. May honors graduate, may experience sa admin, may procurement applicants din po. Kumunot ang noo ni Cynthia. Sana yung may itsura muna, may darating tayong board visitor mamaya. Ayokong puro mukhang kawawa ang makita sa floor. Tumawa ng marhan si Miko. Ma'am, sa dami ng nag-a-apply ngayon, parang tayo pa ang mamimili ng pinakamadaling utuin. Hindi parang, talagang tayo ang namimili. Sabat ni Harold. Nagpatuloy silang naglalakad hanggang sa dulo ng hallway sa conference room na pansamantalang ginawang interview panel area. Hindi sila sumigaw, pero sapat ang lakas ng boses nila para marinig ng mga malalapit sa pinto. Saglit na nagpaalam si Jessa sa reception desk at pumasok sa loob upang mag-abot ng papeles. Hindi niya napansing na iwan ng bahagyang bukas ang pinto. Mula sa kinauupuan ni Leandro, malinaw na narinig niya ang sumunod na usapan. Yung shortlist ba para sa admin trainees ay final na? Tanong ni Cynthia. Final na, ma'am. 3 doon may rekomendasyon na mula sa external partners. Yung iba pang display lang para masabing may open process. Napahinto ang tibok ni Leandro. Nagpatuloy si Harold. Yung mga walang backer pwede nating ilagay sa pooled file o kaya tanggihan na agad. Sayang lang training budget sa mga desperado. Tumawa si Cynthia. Tama. Ang gusto ko yung marunong sumunod, hindi yung maraming prinsipyo, yung tipong takot mawala ng trabaho para hindi kumibo kahit makulangan ng benepisyo. Tsaka yung madaling pirmahan ng salary adjustments, dagdag ni Miko. Alam nyo na, yung mga galing sa hirap, pasalamat na sila na napasok sila rito. Basura man ang background basta napapakinabangan. Malamig na sabi ni Harold. Pero wag lang sobrang duha sa itsura, nakakasira ng brand. Para bang bumagal ang oras. Parang may kung anong mainit na umakyat mula sa dibdib ni Leandro hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi niya namalayang napahigpit na pala ang panga niya. Ang bawat salitang narinig niya ay tila sampal hindi lamang sa mga aplikanteng naroon, kundi sa lahat niyang taong pinaghirapan niyang unawain at igalang sa buong buhay niya. Mga manggagawa, byuda, mahihirap. Taong pinilit lumaban kahit walang katiyakan. Sa gilid niya, napansin niyang namumutla rin si Maris. Ibig sabihin, narinig din nito ang lahat. Mahinang bulong ng dalaga. Ganito pala dito. Hindi sumagot si Leandro agad. Nanginginig ang mga daliri niya, ngumit pinigilan niyang sariling tumayo at sugurin ng mga nasa loob. Hindi pa yun ang tamang oras. Hindi pa kumpleto ang ebidensya. Hindi pa lubos na lantad ang lahat. Maya-maya, tumawag muli sa mesa. Mr. Leandro Severino. Tumingin sa kanya si Maris. Ikaw na. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ramdam niya ang panginginig sa tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit na kailangan niyang lunukin. Bago siya tuluyang lumakad, bumaling si Teresa na tahimik na muling nahupo sa sulok. Iho, sabi nito. Galingan mo, baka isa sa atin ang makalusot. Tumanggo si Leandro at pilit na nangumiti. Susubukan ko po. Nang madaanan niya si Nash Ferrer na kararating lang muli sa pre-screening at halatang pinipigilan ng pagkadismaya, mahinang nagsalita. Maging matatag ka, mukhang hindi madali ang loob. Tinignan siya ni Leandro at sa unang pagkakataon ay may bigat ang sagot niyang, oo. Pero minsan kailangang pumasok sa mahirap na lugar para malaman kung gaano ito kabulok. Paglapit niya sa pinto ng interview room, saglit niyang ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang mukha ng kanyang lolo,
ang paalala ni Tia Salvi at ang bigat ng bawat reklamong nabasa niya sa mga dokumento. Naalala niya kung bakit siya naroon. Hindi bilang tagapagmana. Hindi bilang anak ni Don Ramiro Ballesteros, kundi kinaninong ng lahat ng taong minamaliit ng mga katulad ni na Harold, Cynthia at Miko. Marahan niyang hinawakan ng lumang fountain pen sa loob ng bulsa. Tila narinig niya sa halaala ang boses ng kanyang lolo. Ang tunay na lakas ay hindi laging nasa sigaw. Minsan, nasa tamang sandali ng pagsasalita. Huminga siya ng malalim. Pagpasok niya sa loob, sinalubong ng malamig na aircon, matitigas na tingin at mga mukhang sanay manghusga ng unang tingin pa lamang. At doon nagsimula ang sandaling unti-unting maglalantad sa kabulukang ng sistemang matagal nang itinago sa likod ng makintab na pangalan at magagarang gusali ng kanilang kumpanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang sumusunod tayo sa buhay ni Leandro, sabay din nating nasasaksihan kung paano unti-unting lumalabas ang katotohanan sa likod ng makikintab na pangalan at magagarang gusali. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang bahaging magpapayanig sa pundasyon ng kumpanyang matagal nang nilalamon ng kapalaluan at abuso. Pagkapasok ni Leandro sa interview room, tila biglang naging mas malamig ang hangin sa loob. Ang silid ay malinis, maluwang at mamahalin ng gamit. Glass table, ergonomic chairs, framed certificate sa dingding at isang malaking logo ng Ballesteros Integrated Holdings na nakasabit sa likuran ng panel. Ngunit sa kabila ng maayos na anyo ng paligid, mabigat agad ang pakiramdam niya roon. Parang kahit maganda ang pader, may itinatagong amoy ng kabulukan ng buong silid. Sa kabilang panig ng mesa ay nakaupo sina Harold Brixon, Cynthia Valena at Miko Tordesillas. Si Harold ang unang nagsalita. Nakasandal pa at hindi man lang tumingin diretso sa resume ni Leandro. Leandro Severino, Batangas State University. Honors, internship sa Logistics Cooperative. Miko smirked habang bahagyang tumatawa. Mukhang masipag sa papel. Pero minsan, alam mo na, hindi sapat ang sipag kung kulang sa presence. Tinaas ng kilay ni Cynthia ang tingin niya kay Leandro, mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat kung gaano kababa ang halaga nito. Mr. Severino, bakit ka nag-a-apply sa procurement assistant position? Mahinang boses ni Leandro nang sumagot. Naniniwala po akong malaki ang papel ng procurement sa integrity ng operasyon ng isang kumpanya. Kapag maayos ang sistema sa likod, mas napapangalagaan ng tao sa harap. Nagkatinginan ng tatlo. Bahagyang nag-angat ng kilay si Harold. Ang lalim, sabi nito. Pero simple lang ang tinatanong ko. Kailangan mo ng trabaho? Opo, sagot ni Leandro. Gaano ka kadesperado? Sabat ni Miko, may halong pang-uyam. Tahimik lang si Leandro sa loob ng 2 segundo bago muling nagsalita. Tama lang para pagsikapan ng trabaho, pero hindi po para isuko ang dignidad. Napangisi si Cynthia, ngunit hindi iyon ngiti ng paghanga. Dignidad agad, Mr. Severino, sa corporate world, hindi ka uunlad kung masyado kang sensitibo. Depende po siguro sa klase ng corporate world, sagot niya. Saglit na tumahimik ang silid. Pumikit sandali si Harold, saka ibinagsak ang resume sa mesa. Tignan natin kung gaano kakahanda sa totoong mundo, sabi nito. May kakilala ka ba sa kumpanya? Wala po. May backer? Wala rin po. May alam ka ba sa negotiation with suppliers na may under-the-table arrangements? Sunod na tanong ni Miko habang nakangisi. Nagkunot noo si Leandro. Ang alam ko po, labag iyon sa maayos na proseso. Ay, idealistic. Pabulong ngunit malinaw na sabi ni Cynthia. Mr. Severino, muli namang sambit ni Harold. Sabihin na nating matanggap ka rito. Paano kung may ipagawang hindi eksaktong nasa job description mo?
Susunod ka ba o magtatanong-tanong ka muna tungkol sa ethics? Kung labag po sa tama, magtatanong po. Tumawa ng malakas si Miko. Patay, isip bayani. Hindi na napigilan ni Cynthia ang diretsahang pangmamaliit. Tignan mo nga naman, simpleng aplikante, may lecture agad sa ethics. Kaya maraming mahihirap ang nananatiling mahirap dahil masyadong maraming prinsipyo, kulang naman sa diskarte. Sa pagkakataong iyon, ramdam ni Leandro na ang bawat salitang binitawan ng mga ito ay hindi na lamang nakadirekta sa kanya. Parang lahat ng aplikante na nasa labas, sina Teresa, Nash, Maris, at maging ang mas bata niyang bersyon na lumaking may dignidad sa probinsya ay pinagsasampal sa harap niya. Ngunit hindi pa rin siya gumante. May iba pa po ba kayong tanong tungkol sa kakayahan ko? Maigatang niyang tugon. Napangisi si Harold. Mayroon, bakit ganyan ang suot mo sa interview? Malinis naman po, sagot ni Leandro. Malinis oo, pero hindi professional. It reflects your judgment, dugtong ni Miko. Kapag ganyan ka manamit sa interview, paano pa kaya kapag may client meeting? Baka isipin ng supplier, messenger ka lang, sabi pa ni Harold, at doon na sila tuluyang nagtawanan. Pinisil ni Leandro ang daliri niya sa ilalim ng mesa para pigilan ng sariling sumabog. Nasa punto na siya ng sukdulan, ngunit pinili pa rin niyang magtanong. Kung may aplikante pong matalino, masipag at may integridad, pero simple manamit dahil limitado ang kaya, hindi niyo po ba siya bibigyan ng patas na pagkakataon? Tignan mo, sabi ni Cynthia, sabay sandal. Hindi charity institution ng kumpanya, brand matters. Ang tanong po kasi ay competence. Sagot ni Leandro. Ang sagot namin, singit ni Harold, ay reality. At iyon na marahil ang mismong sandaling napagtanto ni Leandro na hindi na simpleng HR abuse ang kaharap niya. Isa itong kultura, isang sistemang matagal nang kinukonsinte at pinapakain ng kapangyarihan. Bubuksan pa sana ni Miko ang susunod na papel nang may kumatok sa pinto. "Come in," nabatang nasabi ni Harold. Pumasok ang isang babaeng nasa early 40s, naka-cream blouse, mahigpit ang tindig at may dalang leather folder. Siya si Attorney Luciana Vergel, legal counsel ng kumpanya. Kasunod niya ang isang lalaking may uban na sa buhok, nakasalamin, at may aura ng lumang disiplina, si Orson Tejada, board secretary ng Ballesteros Integrated Holdings. Bahagyang nag-ayos ng upo sina Harold at Cynthia, kahit si Miko ay tumuwid. "Attorney Vergel, batiin mong Harold. May kailangan po ba?" "May board turnover briefing in 30 minutes. We were told this room will be used shortly." Nagsalita si Orson habang nakatingin sa schedule sheet. "At hinahanap din namin ang applicant list. May instruction from the executive office na i-secure ang records ngayon." Nagulat si Harold. "Executive office? Bakit biglaan?" "Tayo na lang po ba ang informed sa ganyan?" Lamig na tanong ni Cynthia, halatang hindi komportable. Bago pa sila makapagdagdag ng salita, tumayo si Leandro sa kinauupuan niya. Lahat ay napatingin sa kanya. "Pasensya na po, pero mukhang hindi na nakailagang ituloy pa ang interview." Umirap si Miko. "Excuse me? Hindi pa tapos ang panel." Hindi siya umupo. Handiton, dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang leather envelope na matagal niyang dala sa loob ng bag. Parang sa simpleng kilos na iyon ay tuluyan niya nang inihahanda ang sarili sa sandaling hindi na niya maibabalik ang lahat sa dati. "Ano ba to? Drama?" "Taas kilay," nasabi ni Cynthia. Noon unang tumingin ng diretso si Leandro sa kanilang tatlo. At sa unang pagkakataon, wala nang bahid ng simpleng aplikanteng sinusukat nila. May bigat na sa kanyang titig. May katahimikang mas nakakatakot kaysa sigaw. "Hindi po ito drama," sabi niya. "Ito po ang simula ng
Pananagutan. Lumapit si Attorney Luciana ng isang hakbang. Parang may naaalala siya sa mukha ng binata, ngunit hindi pa niya mawari. In that folder, dagdag ni Leandro, are internal reports, payroll discrepancies, hiring pattern anomalies, reimbursement irregularities, at sworn statements mula sa ilang bating empleyadong tinanggal ninyo matapos tumangging makisali sa mga iligal na utos. Biglang tumigas ang mukha ni Harold. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Kasama rin dyan, putol ni Leandro, ang listahan ng ghost employees sa 2 subsidiary, pati ang mga training budget na ipinangalanan sa mga hindi naman totoong attendees. May records din ng salary deductions na walang sapat na paliwanag at communications tungkol sa pagpili ng aplikanteng may backer kahit hindi qualified. Tumayo si Cynthia. Security! Ngunit hindi pa man ito tuluyang makasigaw, nagsalita si Orson Tejada. Walang tatawag ng security. Mariing sabi ng board secretary. Napatigil silang lahat. Tingnan ninyo muna kung sino ang kausap ninyo. Doon humarap si Leandro kay Attorney Luciana at kay Orson. Walang pagmamataas sa mukha niya, ngulit wala na ring pag-aatubili. Ako po si Leandro Severino Ballesteros, nag-iisang anak ni Don Ramiro Ballesteros, majority heir of Ballesteros Integrated Holdings. Parang pinukpok ng bakal ang buong silid. Namutla si Miko at kusang napaatras ng isang hakbang. Si Cynthia naman ay napakapit sa likod ng upuan. Si Harold naman ay halatang gustong magsalita, ngulit walang lumalabas na boses. Si Attorney Luciana ang unang nakabawi. My God! Tumingin siya kay Orson na marahan lang tumanggo. I told you, sabi nito. May dahilan kung bakit sealed ang instruction mula sa Executive Archive. Lalong bumigat ang katahimikan. Si Leandro naman ay hindi pa tapos. Matagal ko nang pinag-aaralan ng sitwasyon sa kumpanya. Hindi ako pumasok rito ngayon para maghanap lang ng trabaho. Pumasok ako rito para makita kung totoo ang mga reklamong natatanggap at para marinig sa sarili kong tenga ang uri ng pagtingin ninyo sa mga taong wala kayong pakinabang. Hindi yun ibig naming sabihin, nautal-utal na sabi ni Harold. Talaga po ba? Tanong ni Leandro. Kasi malinaw kong narinig sa waiting area kung paano ninyong tawaging basura ang mahihirap na aplikante. Narinig ko rin kung paano ninyo pinag-uusapan ng backer system, salary adjustments, at kung paanong mas gusto ninyong kumuha ng mga empleyadong madaling takutin. Tahimik na napayuko si Jessa Cobrador sa sulok ng pintuan. Kanina pa pala ito tumatayo roon, nanginginig. Jessa? Malumanan na tawag ni Leandro. May gusto ka bang sabihin? Namilog ang mukha ni Harold. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero tila doon na tuluyang napatid ang matagal na pagtitimpi ng HR staff. Napaluha si Jessa at huminga ng malalim. Totoo po. Lahat ng sinabi niya, totoo. Matagal na po naming nakikita. May mga aplikanteng pinapasa kahit kulang sa qualification dahil may padrino. May mga nire-reject dahil lang simple ang itsura. At may pinabago pong record sa training reimbursements. Sinungaling! Sigaw ni Miko. Hindi siya sinungaling, sabi ng isang bagong boses mula sa labas. Lumingon silang lahat. Nasa pintuan si Nash Fair, kasunod si Teresa Bulawan at ilang empleyadong kanina'y nasa labas lamang. Nariyan din si Dindo Maron, warehouse supervisor na dati nang nagpapadala ng anonymous complaints. Sa likod nila ay si Maris, tahimik ngunit matatag ang tingin. Ako rin po, sabi ni Nash. May disability man ako pero hindi ako bulag sa sistema ninyo. Kanina pa lang minimiliit nyo na ako. Lumapit si Teresa, umiiyak ngunit buo ang loob. Hindi lang ako ang pinahiya rito, marami kami. Akala lang ninyo dahil mahirap kami wala kaming boses. Tumihim si Dindo at tumayo ng tuwid. At kung kailangan ng testigo tungkol sa procurement padding sa warehouse contracts,
magsasalita ako. Naupo si Cynthia. Sa unang pagkakataon, halatang wala na siyang kontrol. Humarap si Attorney Luciana kay Harold, Cynthia at Miko. From this moment, you are all placed under immediate administrative suspension pending full investigation. Ano? Hindi pwedeng... Pwede, sagot ni Orson, at mangyayari. Nakahawak pa rin si Leandro sa gilid ng mesa. Sa wakas, nailantad niya ang unang patong ng kabulukan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang lalong tumindi sa isip niya. Kung ganito kalakas ang loob ng mga taong ito, sino ang nagbigay sa kanila ng katiyakang hindi sila gagalawin? At nang dumapo ang tingin niya sa ilang pirma sa mga dokumentong nasa mesa, mga approval marks na galing sa mas mataas na opisina, may malamig na kutob na sumaksak sa kanya. Maaaring hindi rito nagtatapos ang problema. Maaaring ang ugat ng lahat ay mas malalim, mas matagal, at mas malapit sa kanya kaysa handa niyang tanggapin. Bago tayo muling dumako sa kasunod na bahagi ng ating istorya, iniimbitahan ko kayong mag-comment muna kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar ay sabay-sabay nating sinusubaybayan ang buhay ni Leandro. Isang buhay na hindi naging madali kahit ipinanganak siya sa pangalan at yaman. Dahil minsan, mas mabigat pa pala ang responsibilidad ng isang tagapagmana kaysa sa isang taong nagsisimula pa lang. Kaya heto na, ang yugto kung saan nagsimula ang pagbabago sa kumpanya. Ngulit kasabay noon ay ang pagbukas ng mas masakit pang sugat sa loob ng sariling pamilya. Pagkatapos ng kaguluhan sa interview room at agarang suspensyon kina Harold Brixon, Cynthia Balenya at Miko Tordesillas, halos isang linggo na parang ipu-ipo ang lumipas sa Ballesteros Integrated Holdings. Sunod-sunod ang closed-door meetings, internal audits, pagkuha ng sworn statements, at pagkalap ng mga dokumentong matagal nang nakabaon sa makintab na opisina ng kumpanya. Ang dating tahimik na mga empleyado ay unti-unting natutong tumingala. Ang mga dating takot magsalita ay nagsimulang magbigay ng testimonya. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Leandro na ilang araw pa lamang nalantad sa kumpanya bilang tunay na tagapagmana ay hindi na tiningnan bilang simpleng anak ng may-ari. Unti-unti, nagsisimula na siyang makita bilang lalaking handang makinig at lumaban. Sa pansamantalang board session na pinangunahan ni na Attorney Luciana Vergel at Orson Tejada, ipinaggaloob kay Leandro ang posisyon bilang acting president habang isinasagawa ang malawakang investigasyon. Marami ang nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Ang iba ay natakot. May ilan namang nagdududa kung kaya ba talaga ng isang binatang halos hindi pa humahawak ng aktwal na pwesto sa loob ng kumpanya ang isang sistemang matagal nang pinatigas ng korupsyon. Ngulit sa unang araw pa lamang niya sa executive floor, pinatunayan na ni Leandro na hindi siya naroon para magpaganda lang ng apelido. Tinanggal niya ang ilang hindi makatarungang protocol sa hiring. Ipinag-utos niyang muling repasuhin ang mga aplikasyong hindi patas na naisantabi. Naglatag siya ng malinaw na grievance desk para sa mga rank-and-file employees kung saan maaaring magsumbong ang mga manggagawa nang hindi inilalantad agad ang kanilang pangalan. Pinaandar niya rin ang salary review para sa mga pinakamababang kasisyon sa logistics at admin departments, lalo na sa mga napatunayang ilang taon nang hindi natataasan ng sapat ang sahod. Sa isang pagpupulong kasama ang department heads, tahimik ngunit buo ang boses niyang nagsalita. Hindi ko kayang baguhin ang buong kumpanya sa isang araw, sabi niya. Pero sisimulan natin sa pinakasimple. Ang pagtrato sa tao bilang tao, hindi bilang gamit, hindi bilang disposable na numero sa payroll. May ilan sa mga matatandang opisyal na hindi komportable. May iba namang yumuko, tila nahihiya sa mga panahong na nahimik sila sa kabila ng nakikitang mali. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting gumaan ang atmosphere sa ilang opisina. Ang mga empleyadong dating takot dumaan sa HR hallway ay nagsimulang makahinga ng maluwag. Ang mga aplikante tulad ni na Teresa Bulawan at Nash Ferrer ay muling pinatawag. Ngumit sa pagkakataong ito, hindi para hamakin, kung hindi para sa patas na reassessment ng kanilang kakayahan.
Si Teresa, na dati ay lumabas ng opisina na umiiyak, ay muling pumasok sa gusali ng nanginginig ang kamay. Ngunit iba na ang sumulob sa kanya. Hindi na panlalamig, hindi na matatalim na tingin. Sa mismong opisina ni Leandro siya pinasok. Pag-upo ni Teresa sa harap niya, halatang hindi pa rin ito makapaniwala. "Sir, hindi ko po alam kung bakit niyo pa ako pinatawag. Baka may mas bata, mas galing." "Ma'am Teresa," banayad na putol ni Leandro, "hindi kami naghahanap ng mas bata. Naghahanap kami ng karapat-dapat." Napaiyak ang babae. "Matagal na po akong hindi nakarinig ng ganon sa interview. May opening po sa Records Consolidation Team at nakita ko ang dating trabaho ninyo. Matagal kayong humawak ng dokumento sa maliit na forwarding office, di ba?" "Opo, sir. Kailangan naming taong maingat, matyaga, at marunong humawak ng responsibilidad. Interesado po ba kayo?" Doon tuluyang napaiyak ang babae. Tinakpan niya ang bibig niya at paulit-ulit na tumango. "Opo, sir. Maraming salamat po." Sa kabilang banda, si Nash Ferrer ay inalok ni Leandro ng pagkakataong maging bahagi ng bagong Accessibility and Compliance Program ng kumpanya. Hindi man agad mataas ang posisyon, malinaw na nakikita sa bagong direksyon ng kumpanya na hindi na hadlang ang pisikal na kalagayan para tratuhin ng patas ang tao. "Sir," sabi ni Nash isang araw nang makasalubong niya si Leandro sa koridor, "hindi ko po akalaing may makikinig sa katulad ko." Huminto si Leandro at tinignan siya ng diretsyo. "Dapat noon pa, may nakikinig sa'yo." Hindi naman nalimutan ni Leandro si Maris Arenal. Sa lahat ng aplikanteng nakilala niya nung araw ng interview, si Maris ang isa sa pinakatumatak sa kanya. Hindi dahil sa pagiging tahimik nito, kundi dahil sa paraan ng pagtayo nito sa gitna ng paghamak. Hindi palengkera, hindi palaaway, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang pagtitimpi ng isang taong sanay lumaban ng hindi maingay. Nang muli niya itong ipatawag, nagulat si Maris nang ialok sa kanya ang pwesto bilang trainee supervisor sa isa sa mga reformang inilulunsad sa admin operations. "Sir, baka po masyadong mataas agad ito para sa akin," sabi ni Maris habang nakahawak sa folder. "Hindi ko po gustong isipin ng iba na may pabor ako. Nakuha mo yan dahil kwalipikado ka, at dahil kailangan ko ng mga taong hindi yumuyuko sa maling sistema." Tahimik si Maris sandali. Pagkatapos ay nagsalita rin. "Kung tatanggapin ko po ito, hindi ako magiging sunod-sunuran kahit kanino. Kapag may mali, magsasalita ako." Bahagyang napangiti si Leandro. "Iyon nga ang dahilan kaya kita pinili." Sa unti-unting pag-aayos ng kumpanya, pakiramdam ng marami ay may bagong simula na. Ngulot habang lumilinaw ang kabutihang ginagawa ni Leandro, lalo namang lumalalim ang personal niyang sugat. Sapagkat habang sinusuri ng audit team ang pinagmulan ng ilang anomalya, muli niyang nakita ang ilang pirma at approval marks na hindi maaaring balewalain. May mga dokumentong direktang dumaan sa Office of the Chairman, at ang chairman ng kumpanyang iyon ay walang iba kundi ang sariling niyang ama, si Don Ramiro Ballesteros. Hindi ibig sabihin na si Don Ramiro ang utak ng lahat, ngunit sapat na ang ebidensyang nagsasabing matagal niyang alam ang ilang hindi tamang proseso at pinili lang niyang huwag silipin ng mas malalim dahil sa patuloy na pagtaas ng kita. Ang katotohanang iyon ang mas mabigat tanggapin para kay Leandro kaysa sa lahat ng insultong narinig niya mula kina Harold at Cynthia. Isang gabi, sa executive conference room kung saang tanging ilaw mula sa lungsod ang tumatagos sa salaming dingding, nagkaharap din sa wakas ang mag-ama. Nakatayo si Don Ramiro sa tapat ng bintana, tangan ang isang baso ng tubig. Hindi na siya kasing tibay ng mga retratong nakasabit sa lobby. May edad na siya, at sa unang pagkakataon, kita sa mukha niya ang pagod na hindi nabibili ng pera. "Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito," malamig niyang sabi nang hindi humaharap kay Leandro. "Hindi mo alam ang presyong binayad ko para hindi ito bumagsak. Alam ko po ang isa sa binayad niyo, ang katahimikan niyo." Dahan-dahang humarap si Don Ramiro. "Hindi lahat ng nakikita mong mali ay kayang ayusin sa isang kisap mata.
Pero ilang taon po kayong nakatingin lang. Akala mo madali. Biglang tumaas ang boses ng matanda. Pagmatay ng ina mo, ako ang sumalo sa lahat. Kumpanya, utang, board pressure, media, lahat. At ako po, tanong ni Leandro, mahinom, ngunit mas masakit. Saan ninyo ako iniwan noon? Parang nasampal si Don Ramiro sa tanong na iyon. Hindi siya agad nakasagot. Nangunot ang noo ni Leandro, ngunit hindi iyon galit lamang, may halong dalamhati. Hindi ko kayo kinamuhian dahil ipinadala niyo ako sa probinsya, pero habang lumalaki ako, unti-unti kong naramdaman na parang wala kayong pakialam kung sino ako basta maayos ang apelido natin sa labas. Humigpit ang hawak ni Don Ramiro sa baso. May mga papel na ipinasa sa akin, may mga numerong dumaan sa mesa ko. Nakita ko ang ilang inconsistencies pero talaga hindi ko na hinukay pa. Akala ko kaya pang takpan ng performance. Akala ko kontrolado. Ang isang leader na pinipiling hindi tumingin ay hindi malinis sa naging resulta. Napayuko ang matanda. At sa sandaling iyon, walang chairman, walang bilyonaryo, isang ama lang na unti-unting nilalamon ng bigat ng pagkakulang. Ngunit habang bitbit ni Leandro ang gulong iyon sa loob ng pamilya, may isa pang problemang bumalik mula sa nakaraan. Isang hapon, habang papalabas siya ng gusali, nasalubong siya ng isang babaeng elegante ang ayos, mamahali ng pabango at halatang sanay na makuha ang atensyon ng lahat ng makakasalubong. Si Celine Baruga, dating malapit sa pamilya at minsang itinulak ng ilang kaibigan sa negosyo na maging perpektong mapapangasawa para kay Leandro. Ang bilis ng pagbabago, sabi ni Celine na may mapunuksong ngiti. Nung una, tahimik ang aplikante. Ngayon ikaw na ang bagong mukha ng kumpanya. Hindi nagbago ang tindig ni Leandro. Bakit ka narito, Celine? Concerned lang. Alam mo naman ang media, isang maling galaw mo, sisirain ka nila. Baka kailangan mo ng taong marunong humawak ng public image. May public affairs team kami para dyan. Lumapit ng konti si Celine. Hindi image lang ang inaalok ko. Pwede kitang tulungang ibalik sa'yo ang pabor ng old board circles. Nandito ka ba para tumulong? O para makinabang sa gulo? Saglit na nanigas ang ngiti ni Celine. Hindi ka na gaya ng dati. Siguro, dahil ngayon mas malinaw na sa akin kung sino ang lumalapit dahil sa akin at kung sino ang lumalapit dahil sa apelyido ko. Mula sa ilang hakbang sa likod, nakita iyon ni Maurice na dalang files. Hindi ito nagsalita, ngunit napansin ni Leandro ang pag-iwas nitong tingin. Parang ayaw makisangkot. At doon niya lalong naunawaan kung gaano kasalimuot ang bagong mundong kinapapalooban niya. Hindi sapat ang kabutihan kung maraming taong may sariling interes. Sa gitna ng lahat, isang gabi ay dinalaw siya ni Pastor Elowin. Matagal ng tagapayo ng pamilya Ballesteros. Hindi ito tulad ng ibang pastor na puro sermon. Tahimik itong magsalita at bihirang manghusga. Napakabigat ng bitbit mo, iho, sabi ng matanda. Habang may katapat silang umiinom ng kape, hindi ko po alam kung kaya ko pang pagsabayin. Ang kumpanya, ang mga empleyado, ang pangalan ng pamilya, at ang sakit na matagal kong hindi hinawakan. Ang paglilinis, sabi ni Pastor Elwin, ay hindi lang pagtanggal ng dumi. Kadalasan, pagharap din ito sa pinanggalingan ng baho. Napahugot ng hininga si Leandro. Paano kung ang ugat ay sarili kong ama? Kung mahal mo ang katotohanan, hindi mo ito iiwasan. Pero kung mahal mo rin ang pamilya mo, sisikapin mong itama nang hindi ka nagiging katulad ng mga taong ipinaglalaban mong pabagsakin. Pagsapit ng mga sumunod na araw, lalo pang dumami ang ebidensyang lumulutang. Mas malinaw nang si Cynthia at mga kasabwat nito ang nagpalawak ng pandaraya. Ngunit hindi na maikakaila na ang katahimikan ni Don Ramiro ang naging proteksyon nila sa loob ng mahabang panahon at sa harap ng board, ng mga empleyado at ng sariling konsensya. Isang pasya ang tuluyang pinanghawakan ni Leandro. Handa niyang isugal ang mana, ang kapangyarihan, at maging ang natitira pang relasyon niya sa ama kung iyon ang kailangan upang tuluyang linisin ang pangalan ng kumpanya at ibalik ang dignidad sa mga taong matagal nang minaliit. Dahil sa puntong yon ng kanyang buhay, hindi na sapat para sa kanya ang maging tagapagmana. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging tunay na pinuno. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, iniimbitahan ko muna kayong mag-comment kung taga-saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsibaybay sa kwento ni Leandro.
Isang kwentong hindi lang umiikot sa yaman at kapangyarihan, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan kahit ito'y laban sa sariling dugo. At ngayong narito na tayo sa wakas ng kanyang paglalakbay, sabay-sabay nating tunghayan kung paano nagwakas ang laban para sa hustisya, dignidad, at tunay na amumuno. Lumipas isang linggo matapos ang mahigpit na mga audit, closed-door investigations, at sunod-sunod na testimonya mula sa mga empleyadong noon ay takot magsalita. Ang Ballesteros Integrated Holdings na matagal na panahon ay nakatayo bilang isang simbolo ng tagumpay sa labas, ngunit nabubulok sa loob, ay naging sentro ng masusing paghimay sa bawat transaksyon, bawat pirma, at bawat desisyong minsang tinakpan ng salitang performance. Habang papalapit ang itinakdang board hearing, mas luminaw ang larawan ng tunay na nangyari. Sa umpisa, marami ang nag-akala na si Don Ramiro Ballesteros ang pangunahing utak ng malawakang irregularidad. Ngulit, habang mas malalim na sinusuri ni na Attorney Luciana Vergel, Orson Tejada at ng Independent Audit Team ang mga dokumento, mas malinaw na lumitaw ang pangalan ni Cynthia Valleña sa pinakaubod ng operasyon. Hindi lamang pala siya basta manager na mapangmata. Siya ang nagdisenyo ng masalimuot na galaw sa loob ng HR at operations upang maipasok ang mga tauhang may padrino, maglabas ng ghost employees sa ilang subsidiary, at manipulahin ang pondo sa training, allowances, at supplier endorsements. Kasabwat niya si Harold Brixon sa pagpapalakas ng bulok na hiring system. Si Miko Tordesillas naman ang naging tagapagpatupad ng intimidasyon sa mga aplikante at junior employees. At sa accounting side, ang pangalan ni Rohel Nakpil ang lumitaw sa ilang falsified liquidation records at pinagdududahang reimbursement approvals. May ilan pang mas maliliit na tauhan na nadawit, ngunit malinaw sa lahat na hindi sila ang utak. Sila ay mga taong nakinabang sa takot, sa katahimikan, at sa kumpiyansang walang dudurog sa kanilang sistema. Sa umaga ng board hearing, kakaiba ang pakiramdam sa buong headquarters. Tahimik ang lobby, mabagal ang yabag ng mga tao. Ang mga empleyado, kahit abala sa kani-kanyang mesa, ay halatang naghihintay ng kahihinatnan ng araw na iyon. Sa ika-17 palapag, sa boardroom kung saan dati mabibigat na negosyo lamang ang pinag-uusapan, ngayon hahatulan ang moral na pagkasira ng kumpanyang minsang kinatatakutan ng marami. Bago magsimula ang hearing, sandaling tumayo si Leandro sa labas ng silid, mag-isa. Mula sa salaming pader ay kita niya ang siyudad, mga gusili, sasakyan, mga taong abala sa kani-kanilang laban. Sa isang banda, naalala niya ang sarili noong unang araw niyang pumasok sa gusiling iyon na suot ang kupas na polo at lumang sapatos. Ang batang lumaki sa probinsya, pinalaking may dangal ni Don Esteban at inalagaan ni Tia Salve, ay hindi aakalain noon na darating siya sa puntong ito. Nakatayo sa tuktok ng kumpanyang pag-aari nila, ngulit may pasang hindi mabibili ng salapi. Naramdaman niya ang paglapit ng isang tao sa likuran niya. "Sir," mahinang tawag ni Maris. Lumingon siya. Nandoon ang dalaga, may hawak na folder ng final reports. Simple lamang ang suot nito, ngulit mas matatag na ang tindig kaysa noong una silang nagkita sa waiting area ng interview. Hindi na itong tahimik lang na aplikanteng nag-aalala sa kapalaran ng pamilya. Isa na itong babaeng unti-unting natutong pumwesto sa loob ng isang sistemang dati hindi siya gustong papasukin. "Nandito na po ang huling summary ng audit findings," sabi ni Maris. Tinanggap ni Leandro ang folder, ngunit hindi agad binuksan. "Salamat." Tumango si Maris pero hindi pa siya umaalis. "Kaya mo to." Napatingin si Leandro sa kanya. Hindi ako sigurado kung kaya ba ang tamang salita. Hindi naman kailangang hindi ka nasasaktan para masabing matatag ka. Minsan kaya ka matatag dahil kahit masakit, hindi ka umiiwas. Bahagyang ngumiti si Leandro. Marunong ka na palang magbigay ng ganitong klasing payo. Natuto lang ako sa boss kong galing probinsya pero marunong tumayo sa gitna ng gulo. Natawa siya ng marahan. Sa gitna ng bigat ng araw na iyon, nakapagbigay ng kakuunting ginhawa ang simpleng usapang iyon. Pagpasok nila sa boardroom, naroon na ang lahat. Nasa unahang bahagi sina Attorney Luciana at Orson Tejada. Nasa magkahiwalay na pwesto sina Harold, Cynthia,
Miko at Rohel, pawang may kasama ng kani-kanilang mga abogado. Sa gilid, naroon sina Teresa Bulawan, Nash Ferrer, Dindo Maron, Jessa Cobrador at ilan pang empleyadong nagsubmit ng testimonya. Naroon din si Pastor Eloin, tahimik na nakaupo sa likod bilang moral support sa pamilya. At sa pinakadulong bahagi ng mesa, tahimik na nakaupo si Don Ramiro Ballesteros. Hindi na siya mukhang makapangyarihang chairman na kinatatakutan ng lahat. Sa araw na iyon, mukha siyang lalaking pagod nang tumakbo mula sa sarili niyang pagpakamali. Sinimulan ni Attorney Luciana ang pagdinig sa malinaw at kontroladong boses. Ito ay isang formal internal board hearing kaugnay sa mga natuklasang irregularidad sa hiring, payroll, operations at compliance procedures ng Ballesteros Integrated Holdings at ilang subsidiaries nito. Ang layunin ng pagdinig na ito ay tukuyin ang lawak ng pananagutan at ang agarang hakbang na dapat isagawa ng kumpanya. Isa-isang inilatag ang ebidensya. Mga payroll sheets na hindi tugma sa aktwal na empleyado, mga reimbursement records na pinalusot sa accounting nang hindi dumaraan sa maayos na validation, mga email threads na naguutos kung sino-sino lamang ang dapat ipasa sa interview kahit hindi kwalipikado, mga salary adjustment drafts na halatang sinadya upang pigain ang sahod ng maliliit na empleyado habang pinapalubo ang ilang budget line para sa mga paboritong supplier at kasabwat. Habang inilalabas ang mga dokumento, unti-unting nawawalan ng kulay ang mukha ni Harold. Si Miko ay pilit na maangas ngunit halatang pahawis na ang noo. Si Rohel ay halos hindi makatingin ng direksyo. Ngunit si Cynthia, na matagal nang naging matalimang tingin at matigas ang tindig, ay pinipilit pa ring tumingala na parang wala siyang takot. Hanggang sa inilabas ni Orson Tejada ang pinakahuling piraso ng ebidensya. Isang compiled set ng cross-authorized approvals, internal side communications at off-record instructions na nagtutugma sa iisang pattern. At sa gitna niyon ay ang malinaw na bakas ng sistemang si Cynthia ang nag-organisa. Base sa timeline, sabi ni Orson, ang bulk ng anomalya ay hindi nagsimula sa Office of the Chairman. Ang nangyari ay sinamantana ang kultura ng blind approval sa taas upang makabuo ng sariling makina ng pandaraya sa ibaba. Objection. Mabilis na sabad ng abogado ni Cynthia, my client did not act alone. Hindi agad sumagot si Attorney Luciana. Sa halip ay tumingin siya kay Cynthia. Miss Valenia, this is your chance to speak. Tumayo si Cynthia ng dahan-dahan. Sa unang tingin, parang hindi pa rin siya magpapatalo. Lahat ng kumpanyang malaki ay may maruruming kompromiso. Malamig niyang sabi, ako lang ang nagkaroon ng lakas ng loob gawin ang kailangang gawin para gumalaw ng mabilis ang sistema. Pag nanakaw ang tawag doon, putol ni Dindo mula sa gilid, hindi na nakapagpigil. Tumingin si Cynthia sa kanya ng matalim. At kung hindi dahil sa mga gaya ko, gutom pa rin kayong lahat. Doon na tuluyang sumalita si Leandro. Hindi niyo pinapakain ng tao. Pinapakain niyo ang takot nila para manatili silang sunod-sunuran. Napatingin ang lahat sa kanya. Patuloy siya. Noong pumasok ako rito bilang simpleng aplikante, narinig ko kung paano niyo tawaging basura ang mahihirap. Narinig ko kung paano niyo pinili ang mga madaling utuin at takutin. At ngayon, sa harap ng lahat, ipinapakita nyo lang na hindi kayo nagsisisi sa ginawa nyo. Nagsisisi lang kayo dahil nahuli kayo. Tumawa ng mapait si Cynthia. At ano ka naman? Bayaning tagapagmana? Anak ka rin ng sistemang ito. Hindi nagalit si Leandro. Mas lalo lang tumibay ang tono niya. Oo, anak ako ng sistemang ito. Pero hindi ko hahayaang ipagpatuloy pa ito sa pangalan ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumayo si Don Ramiro. Halos lahat ay napatingin sa kanya. Hindi siya nagsimula agad, para siyang naghahanap ng tamang lakas sa sarili. Nung una, sabi niya, ang akala ko ay sapat nang kumikita ang kumpanya para masabing maayos ang pamamalakad. Nakita ko ang ilang mali, pero hindi ko hinarap. Pinili kong manahimik. Pinili kong magbulag-bulagan dahil sa takot na baka bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko.
Huminga siya ng malalim. Pero sa totoo lang, may isa pa akong dahilan. Matapos mamatay ang asawa ko, ibinaon ko ang sarili ko sa negosyo. Hindi ko hinarap ang sakit, hindi ko hinarap ang anak ko, at habang tumatagal, mas pinili kong kontrolin ang kumpanya kaysa ayusin ang pagkatao ko. Naroon ang bigat ng pag-amin, walang pagtatanggol, walang palusot. Humarap siya kay Leandro. Anak, hindi ako ang utak ng pandarayang ito, pero hindi rin ako malinis dahil pinabayaan ko, dahil mas pinili kong maging makapangyarihan kaysa maging responsableng ama at pinuno. Hindi agad nakasagot si Leandro. Sa dami ng beses na hinintay niyang makarinig ng totoo sa ama niya, dumating man ito sa gitna ng sakit, iba pa rin ang tama sa dibdib. Nagpatuloy si Don Ramiro, halos nangaharap na siya ngayon sa buong board. Handa akong harapin ang pananagutan sa anumang administratibo at legal na bahagi ng aking kapabayaan, at kung kinakailangan para muling bumangon ang kumpanyang ito, ibinibigay ko ang buong kapangyarihan bilang chairman sa bagong pamamalakad under ni Leandro Severino Ballesteros. Parang bumaba ang isang napakabigat na bato sa gitna ng silid. Pagkatapos ng formal resolutions, mabilis na kumilos ang legal machinery ng kumpanya at ng mga otoridad. Sina Cynthia Valenia, Harold Brixon, Miko Tordesillas, Rogel Nakpil at iba pang napatunayang sangkot ay pormal na kinasuhan. Ang ilan sa mga account at ari-ariang may direktong koneksyon sa nakaw na pondo ay na-freeze. Ang bahagi ng perang naibalik ay inilaan ni Leandro sa pagbuo ng Employee Welfare and Education Fund, isang programang tutulong sa healthcare assistance, scholarship para sa anak ng empleyado, at emergency support para sa mga rank-and-file workers. Hindi mabilis ang lahat. May proseso, may kaso, may papel, may pagod. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may direksyon na ang hustisya. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting gumanda ang kalakaran sa kumpanya. Ang mga empleyado ay natutong magtrabaho ng hindi nanginginig sa bawat tawag ng HR. Si Teresa Bulawan ay naging isa sa pinakamaasahang records specialists ng admin team. Si Nash Ferrer ay nanguna sa accessibility reforms, dahilan upang mas maging bukas ang kumpanya sa mga aplikanteng may iba't ibang kakayahan. Si Dindo Maron ay itinaguyod bilang Operations Compliance Officer sa Warehouse Division dahil sa kanyang katapangan at integridad. Si Jessa Cobrador, na minsang takot magsalita, ay naging bahagi ng Ethics and Personnel Review Office. Si Benjo Arandia, ang matalik na kaibigan ni Leandro mula pa kolehiyo, ay kalaunan ding pinasok sa kumpanya, ngunit hindi bilang pabor. Siya ang pinili ni Leandro upang mamuno sa community outreach arm ng kumpanya dahil alam niyang ang taong nakaranas ng tunay na hirap ang may pinakamalinis na pag-unawa sa tulong na dapat ibigay sa komunidad. At si Maris Arenal. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang naging mahalagang bahagi ng bagong sistema. Hindi dahil sa pabor, kundi dahil sa talino, tiyaga at kakayanang tumayo ng may prinsipyo. Siya ang isa sa mga taong madalas kausap ni Leandro sa mahihirap na desisyon. Siya rin ang madalas magpaalala sa kanya kapag napapabigat na naman ang bitbit nito mag-isa. Isang hapon, matapos isang mahabang araw ng meetings, magkatabi silang nakatayo sa cafeteria na dati para lamang sa executives, ngulit ngayon ay bukas na sa lahat. Naaalala mo? Tanong ni Maris, hawak ang tasa ng kape. Nung unang araw, pareho tayong nasa waiting area. Pareho tayong hindi sigurado kung may patas bang lugar para sa atin dito. Napangiti si Leandro. Mas ikaw pa nga ang kalmado noon kaysa sa akin. Hindi ako kalmado, mahusay lang akong magtago ng kaba. At ngayon, tumingin siya kay Leandro at bahagyang nungumiti. Ngayon, hindi na ako takot sa lugar na minsang muntik na akong durugin. Sa pagdaan pa ng mga taon, tuluyan nang naging iginagalang si Leandro bilang pinuno ng Ballesteros Integrated Holdings. Hindi sa perpekto, may mga mahihirap pa ring desisyon. May mga araw ding kailangang magtanggal ng tauhang hindi na maayos ang trabaho. May mga panahon ding bumabalik ang tensyon ng lumang sistema. Ngunit hindi na muling bumalik ang kultura ng panlalait at pandaraya na minsang kumain sa kaluluha ng kumpanya.
Sa personal na buhay, hindi man ganap na nabura ang lahat ng sugat sa pagitan nilang mag-ama, nagkaroon ng unti-unting paghihilom. Si Don Ramiro, matapos umurong mula sa aktibong pamamahala, ay mas madalas nang dumalawag sa probinsya. Doon, sa lumang bahay ni Don Esteban, natutunan niyang maupo sa balkonya ng walang boardroom sa isip. Natutunan din niyang minsan ay mas mahalaga ang isang tahimik na hapunan kaysa sa 10 matagumpay na transaksyon. At nang pumanaw si Don Esteban makalipas ilang taon, kasama ni Leandro sa kanyang pagluluksa ang mga taong tunay na naging pamilya niya. Si Tia Salve, si Benjo, si Maris, mismong si Don Ramiro na sa wakas natutong tumayo hindi bilang chairman kundi bilang ama. Sa unang anibersaryo ng bagong pamamahala, nagkaroon ng simpleng pagtitipon sa lobby ng headquarters. Hindi ito grande. Walang magarbong fireworks, walang labis na palabas. Ang gusto ni Leandro ay isang tahimik ngunit makabuluhang paggunita. Pagkatapos ng maikling programa, naiwan siyang nakatayo sa mismong bahagi ng lobby kung saan minsan siyang pinigilang makapasok ng may paghamak. Sa paligid niya ay abala ang mga empleyadong mas magaan na ang kilos. May tawanan sa malayo, may mga bagong aplikanteng pumapasok ng hindi natatakot. At sa mga mata ng mga gwardya, receptionist, janitor at managers, wala na ang dating hatak at mababang tingin. May respeto na. Lumapit si Maris sa tabi niya. Parang may malalim kang iniisip. Tumingin siya sa malawak na sahig ng lobby. Iniisip ko lang na, minsan, ang araw na pinakamabigat sa buhay mo, yun pala ang simula ng pinakamahalagang pagbabago. Kung hindi ka pumasok noon bilang simpleng aplikante, baka hindi mo nakita ang tunay na mukha ng kumpanyang ito. Baka nga, sabi niya. At baka hindi ko rin nakita ang tunay kong tungkulin. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang batang ipinadala sa probinsya para ilayo sa sakit. Hindi na rin siya ang binatang nagkunwaring mahirap para subukin ang sistema. Siya na ngayon ang pinunong piniling iangat ang mga taong dating tinatapakan. Ang lalaking hindi itinago ang katotohanan kahit masakit, at ang tagapagmanang mas pinahalagaan ang dangal kaysa sa paborableng katahimikan. At habang magkatabi silang nakatayo roon, sa gusaling minsang nagparamdam sa kanya na para siyang banyaga, marahan siyang ngumiti. Dahil sa wakas, ang apelidong Ballesteros ay hindi na lamang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ito'y naging pangalan ng pananagutan, hustisya at paggalang sa tao.